5:18 Pilipinas ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo po ang Panahon TV ngayong Lunes ng umaga. At mga kabayan, recap lang po tayo sa interview natin kanina kay Pag-asa Weather forecaster Meno Mendoza. Ayon nga po kay Mr. Mendoza, wala pong magiging direct effect itong si Bagyong Ramil sa ating bansa. So generally speaking, magiging maganda ang weather natin sa buong bansa. Pero ganun pa man, mahalagang malaman natin kung magiging maulan nga ba sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kung kaya't silipin po natin yan sa tulong ng Project NOAA ng DOST. Ayon nga po rito, para sa ating chances of rain, ayon po sa ating color scale, yan po yung aking nasa gawing kanan. Kapag po sinabing 70 to 100% po, yan po ibig sabihin mapula, no? Makararanas po tayo ng maulang panahon. Nakikita nga po natin ang mapa ng ating bansa. Ayon nga po rito, dito sa may bandang Region 3, no, mga kababayan, mapula po dyan. Ibig sabihin, makararanas po tayo ng 70 to 100% chance of rains, magiging maulan po ang ating weather dyan. Ganoon din po ang maaasahang panahon dyan po sa western, or rather, western and central Visayas. Mapula po yung ating dyan. Ibig sabihin nga po niyan, makararanas po tayo ng maulang panahon dahil nga po 70 to 100% chance of rains ang ating mararanasan dyan. Para kayo mismo ma-access nyo sa inyong lugar kung magiging maulan nga ba, pwedeng bisitahin po yung ating website www.panahon.tv. Nang sa gayon ay ma-access po natin ang ating Project NOAA at malaman natin oras-oras kung magiging maulan nga ba sa ating mga lugar. Ngayon naman, silipin na po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Asia. Unahin nga po natin, Taipei, mataas pong temperatura, 25 to 30 degrees Celsius at mababa naman po sa Beijing, China, meron tayong 14 to 22 degrees Celsius. Kuala Lumpur, Malaysia, mataas ang temperatura, 25 to 33 degrees Celsius at mababa po sa Hanoi, Vietnam, meron tayong 22 to 29 degrees Celsius. At sa Brunei Darussalam, mataas pong temperatura, ganun din sa Rangoon, Myanmar, meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at magkapares pong mababa ang temperatura sa Ho Chi Minh, Vietnam at ganun din sa Phnom Penh, Cambodia, meron tayong 24 to 30 degrees Celsius. At ngayon naman tayo mamasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito po ang world weather natin sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Unahin po natin sa USA and Canada. Magandang umaga po sa inyo dyan. Mataas pong temperatura sa Washington, D.C. Meron tayong 19 to 27 degrees Celsius. At mababa po sa Edmonton, Alberta. Meron tayong 6 to 15 degrees Celsius. Diyan naman po sa Europa, para po sa Roma, diyan po sa bansang Italia, buongiorno a tutti sa inyong lahat. At 16 to 23 degrees Celsius ang ating temperatura. Guten Morgen, Berlin, Germany, 10 to 17 degrees Celsius, mababa pong temperatura. Asia and Middle East naman po tayo, Dubai, mataas pong temperatura, 29 to 39 degrees Celsius. At mababa po sa New Delhi, India, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Australia and New Zealand, bilang panghuli sa Melbourne, mataas pong temperatura, 9 to 17 degrees Celsius. At mababa po sa Auckland, we have 11 to 18 degrees Celsius. At ngayon naman na pag-uusapan ang Philippine Area of Responsibility, mahalagang malaman ano nga ba yung saklaw nito na kalupaan at katubigan. Pag-aralan po natin yan sa napapanahong kaalaman. Tinatawag na Philippine Area of Responsibility o PAR ang landmass o kalupaan at ang mga karagatang pinapanagutan ng ating bansa. Iba ito sa tinatawag ng teritoryo ng bansa. Di hamak na mas malaki ang PAR kaysa rito. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, ang buong Philippine Area of Responsibility ay may kabuuang sukat na 4,497,165 square kilometers. Kasama sa boundary ng PAR ay ang West Philippine Sea sa West Area, Pacific Ocean sa East, Bashi Channel sa North, at Sulu Sea at Celebes Sea sa South Area. Ang Pag-asa ay inatasang mag-antabay at maglabas ng mga weather bulletin kada 6 na oras sa posibleng pagpasok ng mga tropical cyclone o bagyo sa Philippine Area of Responsibility.